Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang hapon or magandang araw o magandang gabi kung kailan nyo man panonoorin to. Di ba na topic natin yung bagger versus vlogger? So this time, ipapakita naman yung side ni bagger daw. So pakinggan na natin to. Hindi ko na tinapos to kasi finorward to. Shoutout kay Ma'am Pinay Hikers Vlog. Siya yung nag-forward sa akin ito. Hinay blood na ako dito, men eh. Hindi ko na tinapos eh. Dito na lang ako mag-comment on the spot. Di ba? Kasi, come on. Kayo na humusga, ano? Kayo na ang humusga. Di ba? Yan ang classic line ng mga ano eh. So, ito yung video. Matagal na to nangyari. Mga siguro 1 or 2 months ago na. Tama ba ako? Medyo nahuli lang ako ng konti. Ngayon ko lang kasi nakita. Interesting kasi medyo related, nakaka-relate kasi ako dun sa situation. Kasi ako nagtrabaho din sa retail. So, panoorin natin tong side ni vlogger. Ni bagger pala. Si Robin. Then, itong dalawang to, hindi ko alam si ma'am tsaka si sir. Ito yata yung tumutulong men, ano. Na hindi ko alam. Bagay, trip naman nila tumulong. Kasi nga, naawa sila, ano. Teleserye mentality kasi men eh. 'Di ba? Marami daw nagpaabot na tulong kay bagger, 'di ba men? Hindi ko nagigets kung bakit gan dahil ba naging kawewe si bagger? Yun ba yung dahilan? Anyway, ipagpatuloy natin tong issue na to. Or ipagpatuloy natin na panoorin. Or panoorin natin. Gusto ko call kasi mahirap na eh. Di ba? Nga po. Kasi ang daming nag-PPM na nagbibigay ng tulong tapos baka mamaya sa maling tao mapunta. Exactly. Tama po. Tama po yung ginawa. Tayo, gusto natin tumulong pero mahirap na yung maloko pa tayo. Mag-aabono pa ako. Di ba yan yung yan yung natin eh. Yan yung laging yung tumulong, di ba men? Ano ba yan? Hindi, yan yung, kasi pagka nakakapanood ka ng mga tumulong na yan, masarap kasi sa pakiramdam yan eh. Diba? Parang, dito napapasok yung, dahil nakakaawa, tulungan, diba, men? Hindi naman yun yung issue eh. Ang focusin natin, siguro, naawa sila dito sa bagger kasi nga, napahiya online. Ibang usapan yun na, yung in-upload kasi yung video online eh. Then ang naintindihan ko sa mga videos na pinasa ni Ma'am Pinay Hikers Vlog. May maraming video pinasa siya eh. Ito palang bagger na to ay tinulungan niyan, 'di ba? Marami nagpaabot ng tulong, then bandang huli nakipag-areglo din naman pala kay kay Ma'am Hampaslupa, Madam Hampaslupa. At parang nasabihan niya pa yata na sinungaling yung mga tumulong sa kanya. Something like that, ano. Pero magfo-focus tayo dito sa dito sa testimonya ng bagger kung ano nangyari nung araw na yon. 'Di ba? Ay, Kuya Bagger, kamusta ka naman ngayon? Yes po. Okay lang naman po, ma'am. Medyo stress lang po. Dahil nga po dun sa huling napanood kong video ni Madam na in-upload niya. Yung video po ng nanay. Uy, kamusta naman? O nga, napanood ko din yun. Medyo parang napasama ka nga dun eh, di ba? Napasama ka dun. Oo nga. Kamusta naman yung sitwasyon ng nanay mo? Hindi ko naiintindihan ang
bakit naaabot na sa mga nanay-nanay ano ang issue lang naman yung nangyari doon sa Walter Mart. 'Di ba? Kasi alam din sa sarili na itong mga vlogger. Kahit mismong si Madam Hampas Lupa din naman. Bagamat kampi ako doon sa pagsusungit niya. Alam kasi nila na doon mahihilot yung tao eh. Naku, tutusin din naman na dapat sinasama yon. Yung mga issue sa nanay-nanay na yon, men. 'Di ba? Medyo hindi po okay kasi may mga bayarin na hindi pa rin mabayaran. Kasi nga, wala na may bayarin daw. May bayarin. Trabaho. Wala rin tumutulong sa amin na kapatid ko. Kasi nga may kanya-kanya rin problema. Tapos yung huling sinahod ko pa, medyo maliit. Yung huling nakuha ko dun sa huli kong trabaho, medyo maliit. Kaya magkasya sa pangangailangan namin. Hindi umabot ng tulfo to, ano? Hindi siya umabot ng tulfo. Kuya, umalis ka ba sa trabaho or tinanggal ka? Magandang tanong. Umalis ka. Paano? Ikwento mo kung paano ka umalis. Bakit Paano? Bakit ka umalis? Kasi nga, sobra yung nangyari nung araw na yun na ang daming nagtinginan sa amin habang binubulyawan. Hindi ako naniniwala na kusang umalis siya. Hindi ako naniniwala. Alam ko ang kalakaran sa loob ng ano. Hindi ako naniniwala na kusang umalis siya. Pakinggan mo yung sasabi. Dito ako na high blood kahapon kaya di ko tinuloy eh. 'Di ba? Tapos nung nakita ko pa nung kasama niya na nagbibideo, parang yun. Parang expect ko na talaga na mangyayari na hindi niya sinasagot yung tanong ano, kung umalis ba siya o nag-resign ba siya. Inuuna niya ako ng video, ipopost niya yun malamang sa social media. Kaya parang pinanghinaan ako ng loob nung... And uulitin yata ni ma'am yung tanong eh. Kaya parang wala ako sa sarili ko nun eh. Naisip ko na lang mag-walkout. Nag-walkout ka or nag-resign ka? Diba? Nag-walkout do sa senaryo. Pero ang tinatanong kasi ni ma'am sa'yo, kung nag-resign ka ba o kung ano nangyari. Resign ka? Nag-awol ka ba? Nung ano po, di po, resign po. Kinausap rin po kasi ako ng agency. Diba? Kinausap siya ng agency. Ang tawag doon, hindi ka naman iti-terminate talaga dyan eh. Ang tawag yan, forced to resign. Ifo-force ka lang mag-resign. Yung mga, ganyan ang nangyayari eh. Alam nyo kung bakit ganyan? Pagka finorce to resign ka, hindi ka pwede maghabol sa dole niyan. Yan ang ginagawa ng company. Wala naman talaga nasisibak sa trabaho sa panahon ngayon. Maliban na lang talaga kung grabe yung ginawa mo. Halimbawa, nagnakaw ka. 'Di ba? Kasi may due process pa kasi yan eh. Ang dami pa kasing kiyaw-kiyaw niyan eh. Pagka halimbawa, tatanggalin ka, iti-terminate ka. Kasi may need ng agency na may i-present sa dole just in case na magreklamo ka. Hello? Pumapangit ba yung quality ng ano ko? Hello. Yun nga. Alam ng mga ano yan, alam ng mga pumapasok sa trabaho yan ngayon. Bihira ngayon na ma-terminate sa trabaho. Ang ginagawa, fino-force to resign ka na lang. Kasi ang panakot sa'yo niyan, ang gagawin sa'yo ng company, hindi ka magre-resign. Pag na-terminate ka, wala kang back pay. 'Di ba? Papangit pa yung yung 201 file mo, hindi ka pa may issue ng certificate of employment. Lalabas pa na terminated ka. Kaya ang gagawin mo, magre-resign ka na lang. Pero sa madaling salita, yung pagre-resign mo, forced to resign yun, katumbas yun ng niligwak ka sa trabaho. Kaya nga sinabi dito, kinausap siya ng agency niya eh. Hindi niya lang talaga masabi na sinibak siya sa trabaho. Naisip ko na lang mag-walkout. Kasi nung unang tinanong kung nag-resign ka ba or ang dami niyang paligoy-ligoy min eh. Nag-walkout ka or nag-resign ka? Nag-awol ka ba? Nung ano po, di po, resign po. Kinausap rin po kasi ako ng agency. Diba? Kinausap siya ng ano ka na lang, mag-resign ka na lang. Diba? Ito si Sir Apoy Palaboy. Ipalan ako kay Sir Apoy Palaboy. Parang hindi niya alam yung nangyayari, no? Basta, alam mo, may mga vlogger na ganyan. Yung basta, alam mo yung makatulong lang sila. Kung sino yung kawewe, yun lang talagang tutulungan ng mga yan, min eh.
'Di ba? Para lumapad din yung papel. I don't know kung yun ang purpose ni Sir Apoy Palaboy, pero parang yun kasi nakikita ko. Well, kung hindi naman ganoon, edi I'm so sorry po kung na ano ko. Pero feeling ko kasi, alam mo, umeepal na lang, men. Feeling ko lang naman. Kung hindi, I'm so sorry po. Dahil nga sa nangyari. Nung araw na yun mismo? Hindi po. Mga ilang dalawang linggo po ang pinag. Nung nag-walk-out ka nung araw na yun? Yes po. Pinipilit nilang maging kawewe tong bagger eh, no? Pwede mo ba sa amin ikwento yung nangyari nung araw na yun? Ba't kayo nag-start magkainitan ni Madam? Ayan na. Yes po. Nagbabag po kasi ako nun sa counter ko, yung sa may counter na nag-o-offer talaga ng box. Tapos may kahera na galing sa express lane, which is dapat paper bag tsaka eco bag lang yung ina-offer nila. Kasi nga wala silang bagger, no? Tsaka yung mga item lang na dapat na pumipila doon, yung mga 12 and below na item lang. No. Ano lang yon? Sinasabi lang yon. Yung 12 and below na item na yon. Sinasabi lang yon. As long as naka-basket ka. Basket lane kasi ang tawag doon, min eh. Yung sinasabing 12 and below na yon, formality lang naman yon. Mema lang yon. Pero as long as naka-basket ka, ina-accept doon sa express lane na sinasabi mo. Ito yung nakikita kong problema sa sinabi ni Kuya. 'Di ba? Bag tsaka eco bag lang yung ina-offer nila sa may counter na Tama ha? Yes. The way siya magkwento ha, pakinggan nyo. I-dissect natin yung sinabi niya. Po. Pwede mo ba sa amin ikwento yung nangyari nung araw na yun? Ba't kayo nag-start magkainitan ni Madam? Yes po. Nagbabag po kasi ako nun sa counter ko, yung sa may... Nagbabag siya sa counter niya na doon sa counter niya kasi, doon kasi pumipila yung mga nagbabox. Tama? Doon siya naka-assign eh. Doon sa counter na yan sa nagbabox. Then biglang sa may counter na nag-o-offer talaga ng box. Tapos doon sa counter na nag-o-offer talaga ng box, doon talaga siya naka-assign. Then kahera na galing sa express lane, which is dapat paper bag tsaka eco bag lang yung ina-offer nila. Kasi nga wala silang bagger, no? Tsaka yung mga item lang na dapat na pumipila doon, yung mga 12 and below na item lang. Tapos yun, tinawag ako ng kahera kasi nga may magpapabox daw na galing sa express lane. Nagtaka ako nun kasi... Huwag ka na magtaka. Alam mo kung bakit? Pinayagan na ng cashier na doon i-transact eh. Pinayagan na ng cashier doon. Ibig sabihin, dahil pumayag na yung cashier na doon i-transact. Kasi pagka halimbawa pushcart yung dala-dala, marami. 'Di ba? Kung marami yung dala-dala nun, sasabihin naman ng cashier yun eh. Na, ma'am, basket lane po to. Basket lane po. I-check nga natin. Ano ba yung dala-dala ni ma'am, qualified ba si Madam Hampas Lupa na na pumila doon sa express lane? Qualified ba? Tingnan natin ngayon. Sa kanila may hindi kinakamay lang ikaw. Ano yan? Hindi, mahina ako eh. Ang dala niya, basket lang, men. Actually, pasok yata sa 12 items lang yan eh. Bakit pinapabox yan? Ang tanong, bakit pinapabox yan? Kasi nga, wala kayong available na paper bag. 'Di ba? Naubusan kayo ng paper bag, kaya ka tinawag na alam ka naman, dala-dala ng customer yan sa kamay niya, na alis, ipapauwi nyo ba yung basket na yan? 'Di ba? Ang babaw ng dahilan ni bagger, nagdadahilan na lang to. Kaya ka nga tinawag, huwag ka na magtaka, kasi nagtaka ako, pinatawag ako, basket lane lang naman doon. Hindi ka naman patatawagin doon kung hindi naman importante yung gagawin mo doon eh. Huwag ka nang kumwestiyon, pinatawag ka doon, gawin mo yung gagawin mo. May patakataka ka pa nalalaman, palusot na lang yung ginagawa nito ni bagger eh. Ayan o, kitang-kita, basket yung dala ni Madam. Pasok nga sa 12 items eh, kahit pa sabihin mo mag-13 yan eh.
Kahit mag 16 ay basta kasya sa basket, pasok yan. Sa sa basket lane. Ayan yung binili niya, oh. Tapos nagtaka siya dun sa Prince Express lane pumila, tapos magpapabox. Hindi naman yung customer na nagpabox, naiintindihan mo ba? Hanggang ngayong nag-resign ka na sa trabaho, hindi mo pa rin alam yung sitwasyon na nangyari. Hindi naman layunin magpabox ng tao eh. Nagkataon nga na na wala kayong paper bag. Kaya nga pinabox sa'yo, hindi naman pumila doon dahil kailangan i-box mo. Nagkataon lang na walang paper bag kaya nakatawag ka. Nagets mo? O ipipilit mo pa rin sa mga naaawa sa'yo na ikaw pa rin yung kawawa? Hindi ko naman kasi kagad nasikaso nun si madam. Kasi nga may present customer ako nun na matanda. Nung nagkataon pa naman kasi nun, maraming karning pinamili yung matanda. Sa express lane din. Kasi base dito sa video na to, may inaasikaso ka dyan eh. Feeling lang talaga yan sa kanya eh. Nasa express lane si madam. Tulungan mo din, uy. Ayan o, wala. Pasok siya doon sa 12 oh. Iilan lang yata ang binili niya ni ma'am. Pang-inuman nga lang yan eh. Wala pa nga yata 12 yung binili ni ma'am eh. Ayan o. Nagbabox ka rin pala doon sa express lane. Eh bakit yung si ma'am lang yung inaano mo? Pinagsasabihan mo na doon pumila? Ang bihira talaga to si Tapos kulang pa sa paper bag. Alam mo naman pala, alam niya naman pala yung problema. Kulang sa paper bag kaya nga pinatawag ka kasi nga walang paper bag. Tapos magtataka ka, bakit ako pinatawag doon? Express lane yun. Paper bag at lang ang ginagawa. Wala nga kayong paper bag, kaya nga pinatawag ka na ikaw ang maglalagay sa karton, sa box. Karne talaga nilalagay muna sa paper bag bago ihalo dun sa ibang pagkain sa mga nasa box. Wala nga paper bag. Kaya diba? Alam mo naman pala walang paper bag eh. O so anong ngayon, maiintindihan mo na yung reason kung bakit ka pinatawag ng cashier. Naintindihan mo na yung reason kung bakit ipapabox sa'yo yung binili ni Ma'am Hampas Lupa. Tapos magtataka ka, bakit ako pinatawag doon? Paper bag. Wala nga kayong paper bag eh, men eh. Ginagago mo na lang yung mga naaawa sa'yo eh. Ano ba? Magtataka ako, bakit ako pinatawag? Come on, man. Come on. Natagal lang kami magdesisyon ng customer. Di naman pwede ako lang yung magdesisyon kasi nga. Yes, naiintindihan ko to. Tong part na to, naiintindihan ko naman yan. O, ano naging problema? Magalit yung customer. Tapos natagalan kami. No. Hanggang sa napagdesisyon na lang namin nagawa ng divider yung box. Doon lang kami natapos. Kaya bigla ko na lang narinig si madam na nagsabi na ang tagal naman ni kuya, kanina pa kami naghihintay dito. So? Bawal? Ano naman ngayon kung sabihin na matagal or mabagal? So? Maghihinanakit ka na nun? Normal lang naman yan eh. May mareklamo naman talagang customer eh. Kahit ako nararanasan ko yan, men. Alam mo ba pag peak season, hindi pa siguro contractual to, first time niya mag-bagger, baka masira ang ulo mo pagka Christmas season. Kahit mga manager nagbabag nun. Diba? Diyan mo maririnig, ang tagal-tagal naman yan. Ang bagal-bagal naman. Part ng trabaho natin yun, men. Na makarinig sa customer ng ganyan. Katulad nga na sinabi ko nung unang reaction video ko. Diba? Hindi mo mapipili ang customer na papasok sa'yo. May bastos talaga dyan. May demonyo talaga dyan. Dahil kung ang gagawin ng security guard nyo, che-checkin pa ako, maganda po ba ugali nyo? Diba? Walang bibili sa inyo. May bibili sa inyo, mga anghel lang. Pero ilan lang ba ang anghel sa Given yan, men eh. Yung mga problemang sinasabi nito, given yan eh.
Customer kasi na magparinig. So, kung magparinig o ano, ibig mo sabihin pag naging ano ka, pag naging basurero ka at nakaamoy ka ng mabaho, magkukwit ka na, magagalit ka, basurero ka, part ng pagiging trabaho mo na makakapit ng bagay na mabaho. Katulad niyan, customer, 'di ba? Customer oriented yung ano nyo yung workplace nyo May complaint nga, kaya nga 'di ba? Lahat ng mga supermarket may customer service area. Kasi nga expected na may mga ganyan talagang customer. Hindi alam ni Kuya yung ginagawa niya. Akala niya ang gusto ni Kuya sa trabaho, siya yung mga customer mag-a-adjust sa kanya. Hindi pwede. Hindi ka naman sinuntok. 'Di ba? Dito papasok yung sinasabi ko sa inyo na yung pride pag nagtatrabaho ka sa ganyan, itapon mo. 'Di ba? Sabihan kang mabagal. Baka mamaya pati superior nito, sinasagot-sagot nito. Alam mo ba ang pinagdadaanan namin? Pag dumadating ang operations manager namin, baka hindi mo makain yung mga pinagsasabi sa amin. Tingnan mo. Dito ba, iyakin na nga lang to, customer na nga, sinabi lang ng customer na mabagal siya, iyakin na Doon siya puyos ang damdamin 'Di ba? Baka mamaya pag na-promote ka diyan, naging store manager ka diyan sa Walter Mart, pag bumisita yung pag bumisita yung operations manager mo, baka mamaya magpakamatay ka. Alam mo yung mga pinagsasabi sa amin, pag dumadating yung area manager namin, masasakit magsalita 'yon. Oh, bakit Bakit puro alikabok tong store mo? Ano bang ginagawa mo dito? Nagpapalaki ka lang ng bayag sa opisina? Mga gano'n na sasabihin ng mga yan. Diba? Oh, nakikita mo na yung mga item mo nasa labas. Diba? Masyashoplipan ka yan. Tingnan mo yung sapatos mo, baka nandyan na yung utak mo. Gumaganon yung mga yan. Lahat ng pang-iinsulto, ganyan yan. Hindi ko sinasabing isa lang, Mapa Robinsons at SM, ganyan ang attitude ng mga area manager. May mga mababait, Hindi ka naman inaalis yung pagiging mabait. Pero most of the time, brutal magsalita. 'Di ba? Pero syempre, tatawa-tawa ka lang, i-accept mo yung sinabi niya na parang nagbibiro lang, 'di ba? Pero kung ikaw ay balat sibuyas ka, hindi ka tatagal sa ganyan, men. Talagang yung pagagalitan ka sa nakakita sa iyo yung mga customers, mga subordinate mo, pinapagalitan ka. 'Di ba? Horrible feeling 'yun, men. 'Di ba? Tapos pep talk, sasabi mo, napagalitan tayo ni boss kasi ibubuhos mo naman yung galit ngayon dun sa mga Ito kasi yung kulit-kulit na ito Pero hindi naman ako ganon. Binibiro ko pa rin. Pagka pinapagalitan ako, pagka pep talk na sa gabi, di ba? Dinadaan ko na lang sa biro, kahit busit na ako. Ikaw kasi kinalat-kalat mo yung mo Bukas ilibre mo ko ng Jollibee Mga ganon. Kasi part ng trabaho yan, yung makarinig ka. Ayoko ng mga ganyan dahilan. Kung ako talaga sisibakin ko talaga pag ma-pride yung hindi ka ganyan, hindi ka uubra sa ganyang trabaho pag ganyan ka. 'Di ba? Ang gusto mo maging manager ka, tapos ganyan ka. Hindi sana nag-aral ka na mabuti. Alam mo, I don't know kung masama yung ginawa ko, May ganito akong tao before. Nakwento ko na to, peak season nun. Maraming naghahanap na condensed milk. 'Di ba? Ngayon, hanapin mo diyan. Nakikita ko pa sa system, meron pa tayong stock na condensed milk. Hanapin mo diyan. Hukayin mo. Sir, wala na. Meron pa yan. Meron tayo sa system. Hindi pwedeng ma-shoplift yan. Iinumin ng mga shoplifter yon. Hanapin mo. Sinigawan ako. Ikaw kaya nandito sa taas. Ginanon ako. Sabi kong gano'n, kung nag-aaral ka sana na mabuti, di sana boss pa kita ngayon. Di ba? Tumahimik siya. I don't know kung masama yun. Pero ang bottom line kasi dito, sa trabahong yan, hindi uubra yung pride mo. Minimal pa nga yan
'Di ba? Lalo na kung minura ka pa ng customer, 'di ba? Lalong umiyak ka. 'Di ba? Parang dun na hindi niya naintindihan yung nangyayari na. No, bakit customer ang pipilitin mong umintindi sa'yo? Bakit customer ang pipilitin mong umintindi sa'yo? Nandun nga tayo, tinrain nga tayo na bilang frontliner para tayo iintindi sa kanila eh. 'Di ba? Parang ngayon lang ako nakarinig na tayong iintindihan ng customer. 'Di ba, men? Hindi naman violente yung customer mo eh. O tingnan natin yung situation ha. Kasi dapat siyempre ito namang mga taon to na kawewe na wala namang experience din sa supermarket, kakampihan ka niyan. 'Di ba? Diyos ko. Tandaan nyo sa supermarket, hindi lalampas ang isang linggo dyan na walang complaint dyan. kung i-priority yung present customer ko, dapat tapusin ko yun. Kasi ngayon yung isa sa rules sige. namin. Palusot mo na lang yun. Oh, let's say, granting, not accepting. May rule kayo na ganon. Tapos, habang tinatapos mo yung unang customer mo, yan granting, sasakyan kita. May rule kayo na ganon. Habang inaayos mo yung unang customer, daldal ng daldal to. Diba? Reklamo na reklamo. Anong gagawin mo? O sige, customer service 101. Dakdak ng dakdak sa'yo yung customer dito sa gilid. Anong gagawin mo? Ang bagal-bagal mo, kuya. Diba? Ang tagal-tagal naman eh. Anong gagawin mo? Oh, yung mga dyan, yung mga nagtatanggol dito sa bagger, anong gagawin nyo? Sagutin nyo sa baba. Gagawin nyo ba yung ginawa na ito? Eh di lalong, tinan mo yung ginawa niya, lalong lumaki yung gulo eh. Yung ginawa niya eh. Ang gagawin mo doon, simple lang, apologize. Ma'am, sorry po talaga, nabisi po talaga ako dito. Wait lang, or biro-biroin mo, ma'am, malapit na ma'am, sorry ma'am. Medyo ano lang ako dito, naaabala. Hindi naman naaabala, medyo hindi pa po kasi makapag-decide si customer ko anong gagawin. Sandali lang po, ma'am, sorry po. Ganun lang naman eh. O nagwawala pa rin, hindi, ang bagal nyo. Nagagano, anong gagawin mo? Mga call center agent, alam ang gagawin. Pag hindi nila makontrol yung customer na kausap nila. No, anong gagawin? Sasagutin na naman uli? Tanga! Ang gagawin, hanapin yung immediate superior. Ma'am, wait lang po, tawagin ko na lang po yung supervisor namin. Di supervisor ang mag-a-assist kay ma'am. Eh pero hindi naman ganun ka-violente si ma'am eh. Panoorin natin mamaya. Kung ano yung nangyari. Paling yung focus namin sa ibang customer hanggat di namin natatapos yung present customer namin. Kaya nga granting nga yun eh. Hindi mo naman kailangan puwersahin yung customer na umintindi nun eh. Mag-apologize ka na lang, tapos. Hindi yung papridean mo pa. O ito nangyari kasi Sinabihan ko na lang si madam na ma'am. Kung magpapabox, next time po na magpapabox kayo, doon kayo sa mga counter na nag-o-offer ng box to me. Ang problema nga, hindi nga magpapabox yung customer mo. Hindi magpapabox yung customer mo. Ang gusto niya lang talaga, paper bag lang talaga. Diba? Kaya nga pinatawag dahil ipabox sa'yo dahil wala kang paper bag. Hindi niya, ba't mo, doon ginawa mo kasing tanga yung customer at nagpapaliwanag yung customer. Ito ulitin natin yung sinabi niya. Nabubuisit ako dito sa sinabi niya eh. Sinabihan ko na lang si madam na ma'am, kung magpapabox, next time po na magpapabox kayo, doon kayo sa mga counter na nag-o-offer ng box to nila. Tapos yun, parang minasama niya yung sinabi ko na yun. Kasi hindi ko rin in-expect na doon sa express lane na dapat priority ang paper bag. Hindi nga, paper bag nga ang gusto. Wala nga kayong paper bag doon, kaya nga tinawag ka. O ang sabi niya, doon daw nagalit si Madam Hampas Lupa nung doon na lang daw kayo Totoo ba yon? Doon ba siya nagalit? O panoorin natin yung video
Paglagay mo eh. Hindi ka na paglagay mo. Doon ba nagalit si Madam Hampas Lupa? Next time po, box kayo dito. Ang sabi mo dito, next time po, kung magpapabox kayo, doon kayo pumila. Ang sabi mo dyan. O, anong sabi ni Madam Hampas Lupa? Alam mo kuya, dapat talaga ano to, kasi konti lang. O, di ba? Ang sabi niya, alam mo kuya, dapat ano lang talaga to. So, meaning niya, alam mo kuya, dapat paper bag lang to. Dahil konti lang. Yun ang sabi ni Mami. Ulitin natin ha. Alam mo kuya, dapat talaga ano to, kasi konti lang. Dun sa papel nyo. Pero ang sabi nila, Di ba? Yung kabastusan mo ang ano eh. Ang kinagalit eh. Ini-explain sa'yo ni customer kung bakit siya dyan pumila, di ba? Pinakinggan mo ba o hindi? O ngayon, sabihin nyo sa akin, yung mga nakikisimpat siya dito sa bagger na to, sino mali? Ini-explain sa kanya ni customer kung bakit siya pumila dyan eh. Pinagsabihan mo kasi si customer na sa susunod po kung magpapabag kayo, dun po kayo pumila. Ang sabi niya, maganda nga ang pagkakasabi. Alam mo kuya, ano ba yung sinabi ni Madam? kasi konti lang. Dun Diba? sa papel nyo. Diba? Hindi, malumanay naman ang pagkakasagot sa iyo eh. Oh. Oh, next time po, kung magpapabox kayo, doon kayo pumila. Alam mo kuya, dapat talaga ano to, kasi konti lang. Dun sa Alam mo kuya, dapat ano lang to, paper bag lang to. Kasi konti lang. Oh. papel nyo. Kasi nga yung papel nyo daw ubos na. Oh. Alam mo kuya, dapat talaga ano to, kasi konti lang. Dun sa papel nyo. Pero ang sabi nila, wala. Tamo? Pero ang sabi nila, ipapa-paper bag talaga. Kaya lang, ang sabi ng customer, ang sabi ng cashier nyo, wala. Tapos doon ka sa CS magreklamo, ma'am. Tanga din eh, no? Diyan nag-start magalit si Madam Hampas Lupa. Diyan nag-start magalit. Hindi ka naman lalaitin din yan eh, napangit ka eh kung hindi ka di ba men? O ngayon, yung mga utak teleserye, kanino kayo kakampi ngayon? Tama, daldal pa siya ng daldal sa background. Hindi namin problema kung maabusan kayo, okay? Hindi ako nagre-reklamo sa'yo, ikaw yung sumasagot. Ikaw yung sumasagot. Di ba? Di ba? Attitude talaga nito, hindi pwede maging hindi pwede sa hindi pwede sa retail yung ganyang attitude. Dito pa nga lang sablay na yung kwento mo eh. Wala na rin palang paper bag. Kaya parang tingin niya, pinagmumukha ko siyang tanga na hindi niya alam kung ano. Di ba? Pinagmukha mo naman talagang tanga. At doon nagpapaliwanag sa'yo, kinat mo. Sabi mo, doon ka na sa CS magreklamo. Tinan mo dito sa kwento niya, hindi niya kinwento yun, doon na lang kayo sa CS magreklamo. Kasi doon naman talaga nagalit yung yung customer eh. Yung rules sa express lane. Okay, pero wala naman ako narinig na sinabi mo na masama. May paggalang pa rin kasi sabi mo, ma'am, next time po. Nakita natin na, di ba? Kinat niya yung customer, paggalang ba yun? Ini-explain lang ng customer sa kanya kung bakit doon siya pumila. Ito namang mga tumutulong na to, hindi ko rin alam kung naiintindihan nila yung sitwasyon eh. Ganun ang sabi mo eh. Ganun yung narinig ko, di ba? Oo. Yes, lahat ng tao, pati nagko-comment sa akin, wala kang sinabing mali. Isa rin to si Sir Apo Palaboy eh. Si Apoy Palaboy pala, Apo Palaboy. Di ba? Wala daw nakikita mo. Exactly. Yun nga po eh. Pero ang sabi ni Madam na tinutulungan ka na daw niya, ikaw pa yung nag-a-attitude, 'di ba? Yun yung sinasabi niya. Anong masasabi mo doon? Wala. Yung time kasi na yun, puro siya parinig. O, 'di ba? Wala siya nasabi. Doon sa tinutulungan ka na nga, ikaw pa yung may attitude. Yung parinig, wala yun, min. Kayang-kaya namin yun. Hindi ka kabilang sa team namin. Kami mga team na nasa retailer, kayang-kaya namin yung parinig na yan. Parinig lang yan eh. Hindi naman tayo sinuntok niyan eh. Alam mo ba,
pag pinaringgan ka, after 5 minutes, mawawala na si customer eh. Makakalimutan na natin lahat yan eh. Kaya lang na-immortalize kasi dahil sa kabastusan mo. Pati Walter Mart na damay. Di ba? Dahil doon sa kabastusan mo. Kung tutusin, alam mo pag ganyan may customer na na ganyan. Alam mo ginagawa namin after umalis ng nagtatawanan na lang kami. 'Di ba? Pag halimbawa sobrang taray. Ano ka ba? Bagal-bagal mo. Daldal ng daldal. Nagtitinginan kami niyan. 'Di ba? Pati yung bagger tinitingnan din ako. Tapos nag-i-smirk lang ako. Tapos pag alis ng customer, magtatawanan kami. Ganun lang, men. Masyado ka kasi balat sibuyas. Siguro sa lugar nito, siga-siga siya, no? Di ba? Kung siga-siga ka dyan sa lugar nyo, hindi uubra sa trabaho yan. Yung actually bago mag-umpisa yung video na naririnig-rinig ko na yung nag-uusap sila eh. Tagal, anong oras na? Gumaganon-ganon na yung mga kasama niya, pati siya. So? Tapos tsaka na nun, bigla ko nang narinig yung bumoses sa video kasi parang pag tinignan mo, parang normal. Pero pagka narinig mo siya in person, parang may dating kasing sinabi niya na ang tagal naman ni Kuya kanina pa kami. Kahit isigaw niya pa yan, ang tagal mo, ang bagal mo. Kahit na. Sasabihin niyo sa akin, hindi ko naranasan yon. Maniwala kayo, inuulit ko, naranasan ko lahat yan. Maniwala kayo sa akin. 'Di ba? 8 years ako nagte-training ng customer service. Alam ko lahat 'yan. Hindi kayo uubra sa akin. 'Di ba? Maniwala kayo, alam ko lahat 'yan. Parang ayun. Tsaka sinabihan ka daw niya na 'di ba, na ang bagal-bagal mo. Oh, so? Yes diba? po. So? Yun nga po 'yun. So? Na, before po yung video bawal? Nag-uusap-usap sila na ang bagal daw ni Kuya. Oh, so? Kanina pa kami naghihintay. Kung talaga naman mabagal, kasalanan mo yung pagiging mabagal mo o hindi. So? Anong doon? Palagi na lang bang come on. Hindi ko naiintindihan, kaya nga may customer service training eh. Expected kasi na mangyayari yan eh. Tapos biglang yun na, nag-umpisa na siya mag-box. Pinaghahanap ka ni Madam, di ba, para makipag-areglo. So, ibang topic na yan. Makikipag-areglo kasi ang maling ginawa ni Madam Hampas Lupa kasi pinost ka sa social media. Di ba? Yan ang pagkakamali na ginawa ni Madam Hampas Lupa. Tapos sinabihan ka pa ng bagay na yung pangit ka, di ba? Dapat hindi na Pero, all in all, sablay yung mga ni Kuya dito. Hindi, magalit kayo sa akin kung magalit. Pero, kung akong tatanungin nyo, ako yung, talaga liligwakin ko yan. Anyway, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.